Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Pilipinas at sa buong mundo, sa ulo ng mga balita. US President Barack Obama naniniwalang act of terrorism ang nangyaring mass shooting sa San Bernardino, California. Davao City Mayor Rodrigo Duterte nanguna sa pinakabagong SWS Presidential Survey. COMELEC itinanggi na magre-resulta sa no election scenario kung magpapatuloy ang TRO sa no bayo, no boto. Bilang ng probinsya na itinuturing na election hotspots, bumaba ayon sa PNP. Non-stop premium bus service ng LTFRB, hindi masyadong tinangkilik ng mga commuter. Kampanya Court na paputok ngayong holiday season, inilunsad na ng Department of Health. Ngayon po ay araw ng Lunes, ikapito sa buwan ng Desyembre taong 2015. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo, gayon din sa ating live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna, bagong balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga biktima sa magkahiwalay na aksidente sa Tarlac City kahapon ng hapon. Ito ang balita ni Brian Lacanlale. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team Tarlac ang isang lalaki na naaksidente sa Barangay Tibag, Tarlac City pasado alas 4 ng hapon kahapon. Agad binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang biktima na kinilalang si Omar Avellera Jr., 17 years old at residente ng Nagserialan West sa bayan ng Kamiling na nagtamo ng multiple abrasions sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos lapatan ng paunang lunas, dinala ng grupo sa Tarlac Provincial Hospital ang biktima. Ayon kay Avellera, binabagtas niya ang kahabaan ng Romulo Boulevard nang may masagasaang bato, dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa manibela. Samantala, pasado alas 6 naman ng gabi ay nirespondihan din ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng motor at bisikleta sa Barangay San Rafael, Tarlac. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, nag-counterflow ang motorsiklo kaya nabangga nito ang kasalubong na bisikleta. Wala namang tinamong pinsala ang sakay ng bisikleta na si Swain Jansen Sio, 17 anyos na mabilis na nakatalon sa bisikleta bago binangga ng motorsiklo. Matapos makuha na ng vital signs at initial assessment, tumanggi ng magpahatid sa hospital ang driver ng motor na nagtamo lamang ng sugat sa kamay. Mula dito sa Tarlac, Brian Lacanlale, UNTV News Worldwide. Tulong muna, bagong balita! Pinabulaanan ng Commission on Elections sa COMELEC na maaaring ipagpaliban ng halala na nakatakda sa susunod na taon kung hindi aalisin o ililift ng Supreme Court ang Temporary Restraining Order o TRO sa kampanya nitong No Bayo, No Boto. At ito pa ibigay sa atin ng detalye sa ulat na yan. Kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Victor Cosare. Victor, good evening. Attorney Reggie, aminado ang Commission on Elections na may malaking epekto sa ginagawang paghahanda ng poll body sa halalan yung inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema sa No Bayo, No Boto campaign. Kung hindi may aalis yung TRO, mangangahulugan na kailangang payagan ng COMELEC na makaboto sa 2016 elections ang mahigit sa 2 milyong botante na hindi nakapagparehistro ng kanilang biometrics data sa komisyon. Isang critical kasi na aspeto sa paghahanda ng COMELEC ay yung matukoy yung tamang bilang ng mga boboto sa halalan. Pakinggan natin ang pahayag ng chairman ng COMELEC na si Andres Bautista. Okay, so meron na po tayong preliminary configuration ng mga presinto
at 800 nga po yung maximum. Kung isasali natin muli yung estimated 2.4 million voters na walang biometric, mababago na naman yan. No? Maliban dyan, yung ang issue po nga ng mga supplies. Ilang bang makina ang ating gagamitin? Ilang balota ba ang ipapa-imprenta? Ilang mga forms? Ilang mga BEIs ang ating i-constitute? No? Ang apilan ng Commission on Elections, sana alisin muna yung TRO, i-lift muna yung TRO at payagan silang magtuloy-tuloy sa paghahanda sa halalan habang nire-resolba itong issue. Nakatakdang sagutin ng COMELEC yung petisyong inihain ng Kabataan Party List sa Korte Suprema, pero bukod dito, isa sa balak ng COMELEC ay sulatan na ang mga mahistrado na mismo ng Supreme Court. Ito uli si Chairman Bautista. Ang gusto kong ipalabas dito sa liham na ito ay hindi usapang legal usapang practical na, usapang operational tungkol nga sa aming paghahanda para sa ating halalan. Pero pinasinungalingan ng pinuno nitong COMELEC ang no election scenario sa 2016. Subalit isa sa nakikitang posibilidad ng COMELEC ay baguhin yung petsa ng halalan. Ito ulit si Chairman Bautista. Kung may mangyari man, na kumbaga, na hindi namin mamimit yung mga timelines, baka mapilitan kaming i-postpone. Ano daw kung yung TRO nandyan hanggang Pebrero, hanggang Marso? Sabi ko, baka nga ma-postpone yung elections. Kaya depende yan But ang sinasabi ko lang, dapat madesisyonan nito sa lalong madaling panahon. Ang sinasabi pa ni Chairman Bautista, kung malilipat ang petsa ng halalan, hindi ito dapat masyadong malapit sa June 30 na petsa ng pagtatapos naman ng termino ng mga nakaupong elected officials. Samantala, Attorney Reg, nagpahayag din ng pagtutol ang Malacanang sa no election scenario. Pakinggan natin si Secretary Edwin Lacerda. I think it's the interest of everyone concerned. And plus, there's a constitutional requirement that we should vote that election should be held in May. So, kailangan matuloy ang election sa Mayo. Yan, Attorney Reg, yung mga development, particular sa paghahanda ng COMELEC sa halalan. Bakit, Victor, parang tila mas pinipili ng COMELEC yung kanilang logistical problem, no? Compared doon sa pagdidisenfranchise sa karamihan sa ating mga nakarehistrong boboto pero walang mga biometrics. Kasi mas importante na makaboto ang mas maraming tao kaysa doon sa logistical problem nila. Matatandaan natin yung no bio, no boto campaign na yan. Isang taon mahigit yan na isinagawa ng Commission on Elections. Kasi ang target ng COMELEC, per clustered precinct, nasa 800 yung botante na boboto. Kasi sa naging experience nga, kung marami yung botante sa isang presinto, mas mahaba yung pila. Balak nilang bawasan yan. Ngayon, ang estimated nila nasa 54.5 million na yung botante. Pag isinama po pa yung 2.4 million na walang biometrics, lolobo ngayon yung bilang. Sila nakatuon na sila ngayon doon sa Project of Precincts na 800 voters per precinct. Ngayon, ang isa pang problema dyan, saan naman kukuha ng makina? Matatandaan natin, nagkaroon na ng bidding, nanalo na nga yung Smartmatic, tapos kukuha uli ang COMELEC ng mahigit sa 3,000. Ngayon, hindi na sila pwedeng mag-repeat order naman sa ngayon dahil nagamit na nga nila yung karapatan ng repeat order. May 6 months pa bago yung halalan, Victor. Kulang na ba talagang oras? Dahil karagdagang lang naman to, no, procurement na gagawin ng COMELEC. Baka pwede naman, baka may loophole sa procurement law na kung saan mapabilis yung pagpo-procure ng mga supplies na sinasabi nilang baka magkulang kung hindi ma-lift yung TRO. Lahat naman yan, pinag-aaralan nila kung ano pa yung mga aspeto para makakuha ng karagdagang makina. Pero hindi lang naman kasi doon nakatuon yung kanilang paghahanda. Ang sinasabi pa nga ng COMELEC, pag once kailangan ipasok mo talaga yung 2.4 million na yan na mga botante na kailangan makaboto sa 2016 elections, yung kanilang mga field officers kailangan lang i-deploy uli para ayusin naman yung mga dokumento sa mga presinto. Maraming salamat, Victor Cosare, para sa ulat na yan. Samantala sa ibang balita, tanggap ni Senador Grace Poe ang bagong SWS survey kung saan nanguna si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Brian De Paz. Iginagalang ni Senador Grace Poe ang lumabas na bagong SWS survey. Naniniwala din si Poe na nakaapekto ang mga inihain na disqualification cases laban sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Poe na dapat na malaman ng mga mamamayan na hindi siya sumusuko sa kanyang pakikipaglaban para makatakbong Pangulo sa 2016 elections. Ayon kay Senador Poe,
Hindi na siya nagulat sa kinalabasan ng bagong survey at hayaan ng taong bayan na humusga at magpasya pagdating ng araw ng halalan. Importante na pakinggan natin at galangin ang hinanaing ng ating mga kababayan. Ito talagang importante natin dapat gawing gabay sa mga mensahe natin. Idinagdag pa ni Po na anuman ang lumabas sa survey ay magsisilbing gabay sa mga dapat na gawin ng isang kandidato. Lahat kasi ng survey ay dapat maging gabay natin. Dahil hindi nga natin pwedeng baliwalain maski na ano ito. Sapagkat nagtuturo ito ano bang kailangan natin gawin pa. Samantala, iba naman ang pananaw ni Senador Trillanes, kandidato sa pagka-vice-presidente sa bagong survey na inilabas ng SWS. Itong survey na lumabas ngayong araw na ito ay nanggaling sa kampo ni Mayor Duterte at ni Senator Alan Cayetano. Ito ay isang propaganda nila, pambawi nila dun sa mga kapalpakan na nangyari the past few weeks. Sinabi rin ni Trillanes na isinagawa ang survey bago ang proklamasyon kay Duterte bilang kandidato ng PDP laban sa pagkapangulo. Ito ay kinandak nitong bago yung infamous speeches ni Mayor Duterte na I am sure ay malaki ang epekto. Brian De Paz, UNTV News Worldwide. Naghain na ng motion for reconsideration si Senator Grace Poe kaugnay sa pagdiskwalipika sa kanya sa pagtakbo bilang Pangulo sa COMELEC 2nd Division. Ayon sa abogado nitong si Attorney George Erwin Garcia, mas dinetalya nila ang mga katibayan na pasado si Senator Grace Poe sa residency requirement ng isang tumatakbong presidente. Bagamat hindi naging basehan sa pagkansela sa Certificate of Candidacy ng senadora ang citizenship nito, ayon kay Garcia, tinalakay din ito sa kanilang MR dahil nagbanggit ang 2nd Division na naniniwala silang hindi natural-born Filipino si Poe. Enumerate namin, kinlassify namin ay ano yung ebidensya na nagpapatunay ng intent to reside in the Philippines permanently, ano yung ebidensya na nagpapatunay ng physical presence, at ano yung ebidensya na nagpapatunay ng intensyon na i-abandon na ang dating pinanggalingan niya na tirahan na Amerika. So lahat ng yon kinlassify namin upang kitang-kita ng NBank na itong lahat ng ebidensyang ito ay hindi man lang binigyan ng pagtingin ng ating COMELEC 2nd Division. Samantala, nagsumite naman ang kanyang partial motion for reconsideration si Attorney Estrella Elamparo. Iginiit ni Elamparo na dapat kasamang ikonsidera ang citizenship ni Poe sa pagdiskwalipika sa kanya dahil nagsinungaling ito at pinalitaw na siya ay natural-born Filipino. Umaasa naman ang kampo ni Senator Grace Poe na nagbabago o mababago ang desisyon kapag nakarating na ang kaso sa unbank ng komisyon. Kung hindi papaboran, iaakyat ni Poe ang kaso sa Korte Suprema. Sa iba pang balita, tuloy-tuloy ang assessment ng PNP sa mga lugar na may matinding political rivalry upang matukoy kung ibibilang ito sa listahan ng election hotspots. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nabawasan ang bilang ng mga probinsyang itinuturing na election hotspots o areas of concern ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Chief Director General Ricardo Marquez, 6 hanggang 7 probinsya ang natukoy ng Directorate for Intelligence bilang areas of immediate concern. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 15 election hotspots noong 2013. Subalit tumanggi pa ang general na tukuyin kung ano-anong probinsya ito habang patuloy pa silang nagsasagawa ng assessment hinggil sa matinding political rivalry sa lugar. The Director for Intelligence has the list already, divided into 3 categories, and there are also lists. I think there are 7 priority provinces. In 2013, we had 15 priority provinces. Karaniwan ani ang itinuturing na hotspot ang isang probinsya kung mainit ang tunggalian ng mga politiko o mahigpit ang labanan na posibleng humantong sa karakasan, kung may presensya ng private armed group o PAGs at rebelding grupo. Samantala, sinabi ni General Marquez na uumpisahan na ang COMELEC gun ban sa Enero 10 bilang paghahanda at pagpapatupad ng seguridad sa eleksyon sa bansa. Magtatagal ito hanggang June 8, isang buwan matapos ang halalan. Control of people, control of instruments of violence.
So we'd like to make sure that instruments of violence are kept from people who would like to sow fear or who would like to mar the electoral process. Dagdag ng General, tuwing halalan nakafocus ang PNP sa kampanya laban sa PUGs, gun for hire at iligal na pagdadala ng baril, subalit dapat aniyay araw-araw ang kampanyang ito upang maiwasan ang karahasan, hindi lamang tuwing election period. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Hindi naman kabilang si Martin Dino sa 100 na idineklarang nuisance candidate ng Commission on Elections o COMELEC. Ito ang balita ni Victor Cosare. Sa 130 nagsumite ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo noong October 12 to 16, 125 ang sinampahan ng komisyon ng petisyon upang ideklarang nuisance candidate. Matapos ang pag-aaral ng 2 dibisyon ng COMELEC sa mga petisyon, 100 ang idineklara na ng COMELEC na nuisance o mga panggulo sa halalan. Nakapending pa ang petisyon laban sa 25. Meron pa silang pagkakataon na maghain ng motion for reconsideration with the COMELEC and Bank. Ngunit hindi kasama sa mga idineklarang nuisance candidate si Martin Dino. Isa si Dino sa mga sinampahan ng motu proprio petition to declare as nuisance candidate ng COMELEC dahil sa umano'y kawalan ng kakayahan nitong magsagawa ng national campaign at ang hindi seryosong intensyon na tumakbong pangulo. Matapos masampahan ang reklamo, binawi ni Dino ang kanyang kandidatura. Batay sa desisyon ng COMELEC 2nd Division, dismissed ang petisyon kay Dino dahil moot and academic na ito. The petition to declare Mr. Dino as a nuisance candidate was dismissed for being moot and academic. Pero nakalagay din sa desisyon na this is without prejudice to any future ruling on the validity of the certificate of candidacy that may be raised before the commission. Subalit wala pang desisyon ang COMELEC kung tinatanggap na nito ang kandidatura ni Mayor Rodrigo Duterte bilang presidential candidate ng PDP laban kapalit ni Dino. Reresolbahin muna ng COMELEC ang petisyon laban sa kandidatura ni Duterte sa pagkapangulo. Ito yung kasong isinampa ni Mr. Castor at yan po ay nairaffle sa First Division ng komisyon at ito ay didinggin on December 16. Bukod sa presidential candidates, 9 naman sa mga tumatakbong vice-presidente ang idineklarang nuisance habang 76 naman sa mga naghahangad maging senador. Target ng COMELEC na maisapinal ang listahan ng mga kandidato sa December 15. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. At sa iba pang malalaking balita, tinawag ni US President Barack Obama na act of terrorism ang mass shooting na ikinasawi ng 14 na tao sa San Bernardino, California. Ito ang balita ni James Buntuyan. Nangako si US President Barack Obama na tutugisin ang sinumang militanteng grupo na nagpaplano na magsagawa ng pang-aatake sa Amerika. Ito ang sinabi ng Pangulo sa isang bihirang Oval Office address hinggil sa nangyaring mass shooting sa San Bernardino, California. The threat from terrorism is real, but we will overcome it. We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us. Kinundina rin ni Obama ang mass shooting na ayon sa kanya ay isang act of terrorism. So this was an act of terrorism designed to kill innocent people. Iniimbestigahan na ng FBI ang paramilitary style na pag-atake ng mag-asawang suspect sa pagpatay sa nasa 14 na tao sa isang holiday party sa Social Service Center sa San Bernardino. Inisa-isa din ni Obama ang plano ng gobyerno upang masigurong ligtas ang kanilang mamamayan. First, our military will continue to hunt down terrorist plotters in any country where it is necessary. In Iraq and Syria, airstrikes are taking out ISIL leaders. Heavy weapons, oil tankers, infrastructure. And since the attacks in Paris, our closest allies, including France, Germany, and the United Kingdom, have ramped up their contributions to our military campaign, which will help us accelerate our effort to destroy ISIL. Plano ng Obama administration na palawakin ang kooperasyon nito sa mga US technology companies upang mabilis matukoy ang mga nagpaplano ng pag-atake sa bansa. Nanawagan rin si Obama sa Kongreso na gumawa ng mga batas na maglilimita sa pagbebenta ng mga baril at ang pagre-rebisa sa visa waiver program.
Congress should act to make sure no one on a no-fly list is able to buy a gun. What could possibly be the argument for allowing a terrorist suspect to buy a semi-automatic weapon? This is a matter of national security. We also need to make it harder for people to buy powerful assault weapons, like the ones that were used in San Bernardino. We should put in place stronger screening for those who come to America without a visa, so that we can take a hard look at whether they've traveled to war zones. And we're working with members of both parties in Congress to do exactly that. Finally, if Congress believes, as I do, that we are at war with ISIL, it should go ahead and vote to authorize the continued use of military force against these terrorists. Nagbabala rin si Obama sa mamamayan nito na huwag pag-iinitan ng mga American Muslim sa bansa dahil ito umano ang gustong mangyari ng Islamic State. Kung mapapatunayang may kaugnayan ang mga militanteng Islamist group sa madugong massacre sa San Bernardino, ito ang ikalawang pagkakataon na may tuturing na deadliest incident sa US soil sumunod sa September 11, 2001 attacks sa New York at Washington. Mula dito sa Washington, D.C., James Bontuyan, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Recruitment ng reserve force sa bansa paiigtingin ng Armed Forces of the Philippines. Mga panuntunan sa pagpapatupad ng Oplan Lambat Sibat na isali na sa manual. Kampanya kontra paputok ngayong holiday season, inilunsad na ng Department of Health. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA White Plains, itong balita ni Monokson Live. Mon, kamusta dyan? Magandang gabi, Attorney Reg. Para sa mga uuwi ng Quezon City, ngayong oras na ito, napakabigat na po ng traffic simula pa lamang dyan sa may area ng Magallanes, pabalik po dito sa may area naman ng QC. Tingnan natin sitwasyon ng traffic dito sa may EDSA White Plains. Sa mga bibiyahe po ng EDSA, lalo na po yung mga papauwi pa lamang sa kanilang trabaho na manggagaling po dyan sa may Makati, dyan pa lamang po pagbaba ng area ng Magallanes Interchange ay nagsisimula na pong bumagal ang daloy ng mga sasakyan pa northbound lane. Sa mga sasakay po dyan ng mga bus, medyo mabagal na rin po itong area ng EDSA Orense, lalo na dyan po sa may Guadalupe Bridge, paakyat po dyan sa may Pioneer. Itong area ng Boni, Mandaluyong northbound lane, slow moving po hanggang dyan sa may area ng crossing, nagkakaroon ng congestion dyan sa may papasok po ng underpass ng crossing at itong maging service road ay mabagal na rin. Ito pong area going naman ng Ortigas, particularly ito dito sa may tapat ng Mega Mall ay medyo mabagal din ang usad ng mga sasakyan. Subalit bahagyang bibilis pagaba nyo naman ang flyover at hanggang dito sa may White Plains. Itong nasa may bandang kaliwa po ng inyong TV screen ay ang northbound lane ng EDSA. Hanggang sa ngayon po ay medyo mabagal ang usad ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa may area naman ng Annapolis at dyan sa may Main Avenue going po ng Cubao. Itong area ng Cubao, dyan sa may Mega Q-Mart, maluwag po ang daloy ng sasakyan hanggang makababa kayo dyan sa may Nia Road. Subalit, kung kayo ay malapit na sa may North Avenue, lalo na kung kayo ay dyan sa may area ng Muñoz malapit, ay mabagal na rin at heavy to moderate po ang flow ng traffic. Sa mga babaybay ng EDSA pa southbound, mula pa lamang dyan sa may Muñoz, napakabagal po ng flow ng traffic. Subalit after naman po ng Muñoz area ay maluwag ito hanggang sa may area ng MRT North Avenue Station. May congestion po dyan sa may intersection ng service road going po ng EDSA Quezon Avenue. Subalit itong flyover ay medyo mabilis naman ang galaw ng mga sasakyan.
Pero itong area ng Cubao pa north pa southbound ay moderate to heavy po ang flow ng traffic hanggang sa makarating kayo dito sa may area naman ng White Plains. Mabagal din po ang daloy ng sasakyan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may area naman ng Ortigas, dyan sa may Mega Mall at sa may crossing going po ng Pioneer at ng Boni. Itong Orense part, bahagyang bumabagal po lalo na kung kayo ay malapit na sa Buendia at dyan sa may Ayala. Lalo na po kung kayo ay approaching na po ng area ng Malibay, dyan sa may Pasay at going po ng Taft. Slow moving po ang mga sasakyan. Paalala sa ating mga kababayan, hanggang alas 7 po ay bawal sa mga lansangan ang mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa number 1 at sa number 2. Yan ating traffic update. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Monokson. Nagulat ng live mula sa EDSA White Plains sa Quezon City. Sa ibang balita, nanguna si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa pinakabagong Social Weather Station o SWS survey. Ito ang balita ni Bianca Dava. Nanguna sa pinakabagong survey si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa mga kandidatong tumatakbo bilang Pangulo kung ngayon isasagawa ang halalan. Sa pinakahuling pagsusuri na isinagawa ng social weather stations noong nakaraang buwan, lumabas na top choice si Duterte sa lahat ng socio-economic classes at geographic areas. 38% ng 1,200 respondents ang pumili kay Duterte, mas mataas ng 17% kina Senator Grace Poe at Vice President Jejomar Binay na kapwa nakakuha ng 21%. Si dating Interior Secretary Mar Rojas, ang standard bearer ng Liberal Party, ay nakakuha ng 15% na sinundan naman ni Senator Miriam Defensor Santiago na may 4%. 1% ng mga respondent ang undecided o wala pang pasya kung sino ang iboboto. Hindi naman ikinabahala ng Malacanang ang pangunguna ng mga oposisyon sa naturang survey. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, asahang tataas o bababa pa ang resulta ng mga survey sa mga kandidato 5 buwan bago ang eleksyon sa Mayo. Numbers of a person would come and go, would go up or down. So the obligation of the candidates, there's still a good 6 months to go for the before the election. So the obligation of each candidate is to present their platform. The only survey that matters is actually on May. Samantala sa pagka-bisi-presidente, nanguna naman si Senator Francis Cheese Escudero na may 30%. Sinundan ito ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos na may 24% at ni Senator Alan Peter Cayetano na may 21%. Pang-apat sa pwesto si Camarines Sur Representative Lenny Robredo na nakakuha ng 12%. Pang-5 naman si Senator Gringo Honasan na nakakuha ng 6% at pinakahuli si Senator Antonio Trillanes IV na may 5%. Isinagawa ng SWS ang survey noong November 26 hanggang 28 sa 1,200 respondents sa buong Pilipinas. Ang naturang survey ay may margin of error na plus or minus 3 sa national level at plus or minus 6 sa regional level. Bianca Dava, UNTV News, Worldwide. Nilinaw naman ng Liberal Party na wala pang kumpirmasyon ang napaulat na paglipat ni Davao City Representative Isidro Ungab sa kampo ng PDP laban. Ito ang balita ni Grace Cassie. Tiniyak ng Liberal Party na matatag ang kanilang partido sa kabila ng mga batikos at balitang pag-alis ng ilang miyembro nito. Ayon kay LP spokesperson Congressman Miro Kimbo, hindi pa nila nakukumpirma ang balitang lumipat na kay PDP laban presidential candidate Rodrigo Duterte si Davao Representative Isidro Ungab, isa sa mga stalwart ng LP. Ito ay bagamat sa Facebook account ni Ungab, ipinagtatanggol nito si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa kaliwat kanang batikos. May shares post pa ito sa pangunguna ni Duterte sa ilang survey bilang kumakandidatong presidente. Ayon kay Kimbo, una nang itinanggi ni Congressman Ungab ang balita. Maging ang tagapagsalita ng Pangulo ay hindi pa rin nagbibigay ng komento sa bagay na ito. Hayaan mo ng LP, hindi ko rin alam kung ano yung balitang yan eh. Sinubukan ng UNTV News na kunan ng pahayag si Congressman Ungab, subalit hindi nito sinasagot ang anumang tawag at text messages. Maliban kay Ungab, una lang umalis sa Liberal Party si Davao 1st District Representative Carlo Nograles at LP Provincial Chairman Davao del Norte Governor Rodolfo del Rosario. Grace Casin, UNTV News, Worldwide.
Sa iba pang balita, muling inilunsad ngayong araw na Department of Health or DOH ang kampanya laban sa paggamit ng anumang paputok ngayong holiday season upang maiwasan ang aksidente. Ito ang balita ni Joanano. Maituturing na matagumpay ang kampanya ng Department of Health laban sa paputok noong isang taon dahil sa naitalang zero casualty. Bukod pa rito, bumaba rin ng 16% ang bilang ng mga naputukan noong 2014 kung ikukumpara noong 2013. Mula sa mahigit 1,000 kaso ng mga naputukan noong 2013, bumaba ito sa 860 noong 2014. Naitala ang pinakamataas na bilang ng mga naputukan sa National Capital Region. Sunod ang Ilocos Region, Western Visayas, Calabarzon at iba pang bahagi ng bansa. Karamihan sa mga fireworks-related injury na naitala ng DOH noong 2014 ay bunga ng paggamit ng pikulo na isa sa mga ipinagbabawal na paputok. Ang pikulo ay minamanufacture sa China at ipinupuslit dito sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Customs ngayong taon ay mas sinigpitan na nito ang monitoring sa lahat ng entry point upang matiyak na hindi makapapasok ang anumang ipinagbabawal na paputok sa bansa. Ngayong taon, tinatayang nasa 24 na milyong pisong halaga na ng iba't ibang iligal na produkto ang nakumpiska ng BOC, kabilang na ang pikulo. It's a misdeclared items. As I have said, if you have no intelligence information regarding the contents, talagang may hirapan po tayo. Dahil holiday season na naman, inilunsad kanina ng Department of Health ang kampanya laban sa paggamit ng paputok na may temang ingay walang sablay sa paputok Goodbye Kamay. Katuwang ng DOH sa pagsusulong ng kampanya ang iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng PNP, Bureau of Fire Protection, Department of Education, BOC, MMDA at ang environmental group na Eco Waste Coalition. Kasabay ng paglulunsad ng kampanya, sama-sama ring ipinanawagan ng grupo ang pagbuo at pag-aproba sa isang batas para sa total ban ng mga paputok sa merkado. Ito ay upang maiwasan na ang anumang aksidente na maaaring idulot ng paggamit nito. Kamakailan lamang isang bata na sa Ilocos Norte ang naputukan ng pikulo na labis na ikinababahala ng DOH. Yan pa lang yung nai-report. No? Hopefully, sana wala na nga. No? Sana wala na nga. So far, that's the first reported one. Pero ikinababahala natin ito kasi masyadong maaga. Ibig sabihin, nasa market na yung mga nagbebenta or nakatago na. So kung may alam kayong nagbebenta ng pikulo, sabihan nyo at bawal ito at pwede po silang hulihin ng ating mga kapulisan. Sakaling mabiktima ng paputok, paalala ng DOH, hugasan ng sugat ng malinis na tubig hanggang sa maalis ang lahat ng dumi o pulbura ng paputok at agad dadalhin sa pinakamalapit na ospital upang mabigyan ng sapat na gamutan. Joanano, UNTV News, Worldwide. Hindi masyadong tinangkilik ng mga commuter ang premium bus service ng LTFRB. Ito ang balita ni Monokson. Fully operational na ang non-stop premium bus service ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board simula pa noong Sabado. Ito ay point-to-point bus service na maaari lamang magsakay ng pasahero sa mga itinalagang bus terminal sa Quezon City at magbababa sa mga designated bus stop sa Ayala, Makati. May 3 ruta ang premium buses, Trinoma Mall hanggang Park Square sa Ayala, SM North EDSA hanggang Glorieta 5 at SM Mega Mall hanggang Park Square. Ang first trip ng mga premium bus ay 6:15 AM mula Lunes hanggang Biyernes, 9:15 AM naman tuwing Sabado, Linggo at holidays, habang 9 PM naman ang last trip araw-araw. Mula naman sa 50 hanggang 80 pesos na pamasahe sa mga premium bus ay ibinaba na ito ngayong hapon sa 60 to 40 pesos upang makahikayat ng mas maraming pasahero. Ngunit kung tutuusin, mas mataas pa rin ito kumpara sa pamasahe sa mga regular aircon bus. Park lang kami sa Quezon City area kasi coding kami. Tapos may appointment kami ng 10 sana sa Makati. Looks like aabot naman kami. Hindi na kami nagdadala ng sasakyan papuntang Makati kasi mahirap yung parking. Tapos yun nga, magdadala ka ng sasakyan, matatraffic ka rin. Hinihikayat ng LTFRB ang lahat ng mga may-ari ng mga sasakyan na sumakay sa premium bus upang makatulong na mabawasan ang sasakyan sa lansangan ngayong holiday season. Subalit gaya ng inaasahan, hindi pa masyadong tinangkilik ng publiko ang premium bus. Sa katunayan, itong aming nasakyan na bus
wala pa sa 10 ang pasahero. Ito yung biyaheng Trinoma Mall hanggang sa may Park Square sa Ayala. Hindi naman pwedeng magsakay ng pasahero ang premium bus maliban dun sa mga lugar na itinalaga ng LTFRB. Okay, napansin ko sa mga dumating na bus, halos wala silang sakay eh. Okay, bali kanina sa Siyam na dumating na bus, isang bus lang yung meron sakay, tapos isa lang. Ayon naman kay Elvira Medina ng National Council for Commuter Safety and Protection, kulang sa information campaign ang proyekto. Dapat malagyan rin ng malaking signage ang bus na nagsasabing ito ay premium bus, kabilang na ang ruta at halaga ng pasahe. Subalit ang pinakamahalaga ay ang makapagtalaga ng designated lane para sa mga premium bus upang mas maging mabilis ang biyahe. Hinihiling ng commuter group na magamit ang dating APEC lane para sa mga premium bus. Yung unang 2 lanes, doon na sa mga nag-pick up and drop off na mga city buses. Yung 3rd lane, i-dedicate dito sa mga point-to-point na mga vehicles katulad ng express bus na ito. Binigyan ng LTFRB ang mga premium bus ng permit na makapag-operate hanggang January 6 sa susunod na taon. Kung magiging matagumpay, plano ng LTFRB na gawin ng regular ang operasyon ng premium bus. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Ipinadedismiss ng kampo ni Vice President Jejomar Binay ang panibagong forfeiture case na isinampa ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council sa Manila Regional Trial Court. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Naghain ng motion ang mga abogado ni Vice President Jejomar Binay upang hilingin sa Manila Regional Trial Court na i-dismiss ang panibagong forfeiture case na isinampa ng Anti-Money Laundering Council. Ipinunto ng kampo ni Binay na labag ito sa Section 2 ng Republic Act 1379 na nagbabawal na sampahan ng forfeiture case ang isang opisyal ng gobyerno 1 taon bago ang halalan. Sadyang inilagay ang probisyong ito upang mapigilan ang panggigipit sa mga kalaban sa politika. Sa petisyong isinampa ng AMLAC nitong November 12, hinihiling na magpalabas ang korte ng freeze order sa mga bank account at mga ari-arian na nakapangalan kay Binay at anak nitong si dating Makati City Mayor Junjun Binay. Sakop din ng petisyon ang 62 individual at organisasyon, kasama na ang mga kilalang tauhan ni Binay gaya ni Jerry Limlingan at Ebeng Baloloy. May hinala ang AMLAC na nagamit ang mga ito upang itago ang umano'y nakaw na yaman ni Binay. Isinampa ang panibagong petisyon 1 araw matapos mapaso ang 6 na buwang freeze order na inisyo sa mga asset ng pangalawang Pangulo batay sa petisyon ng AMLAC noong nakaraang Mayo. Sinimulang dinggin ng Manila RTC ang petisyon kanina at dumalo dito ang mga abogado ni Binay. Sa pahayag na inilabas ng kampo ni Binay, nabiguan nila ang AMLAC na makakuha ng freeze order at sa halip ay inatasan itong magsumite ng comment sa kanilang motion. Nagboluntaryo din umano si Binay na hindi nito gagalawin ang kanyang bank account hanggang sa maresolba ng korte ang kaso. Ito ay upang patunayan na wala umanong itinatago si Binay at baka na lamang ng mga kalaban nito sa politika ang panibagong petisyon ng AMLAC. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide. Samantala, ipatutupad na sa buong bansa ang Oplan Lambat Sibat bilang anti-criminality campaign ng Philippine National Police o PNP. Ito ay matapos na maisali na ito sa manual at maipamahagi sa lahat ng regional directors ng pambansang pulisya. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Handang-handa nang ipatupad ng Philippine National Police ang Oplan Lambat Sibat sa buong bansa laban sa krimen. Ito'y matapos na maisalin sa manual at maipamahagi sa mga regional directors ng Philippine National Police ang mga panuntunan nito kasabay ng flag raising kaninang umaga. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, ang Lambat Sibat Manual of Operation na pagpapatayan ng PNP sa kampanya nito laban sa krimen. Unang sinubukan ng Oplan Lambat Sibat dito sa National Capital Region, Region 3 at Region 4A. Aniya, sa pamamagitan ng manual ng Lambat Sibat na inisyatibo ni dating DILG Secretary Mar Rojas, magkakaroon na ng direksyon at dokumentado na ang bawat operasyon ng mga tauhan ng PNP. One of the many reasons kaya tayo nag-manualize, standardize the procedures. Meanwhile, na yung iba hindi pa talaga nakaka-attend ng cascading. So we plan to cascade it down to the precinct commanders
they could read and learn from the manuals initially. Sa ngayon, ang kailangan na lamang aniya ay ipaintindi sa mga pulis ang nilalaman ng manual sa pamamagitan ng pagsasagawa ng training sa bawat rehiyon. Sinabi pa ng general na may karampatang parusa laban sa sinumang pulis na hindi susunod sa panuntunan at magtatangkang baguhin ang implementasyon nito. Deliberate attempt not to report crime figures honestly, yun ang mga matagal na namin ginagawa. And the moment na validate ng DIDM na may ganung pangyari, on the spot relieve ka. Ang Oplan Lambat Sibat, ang anti-criminality campaign ng PNP kung saan naglulunsad sila ng mga crime operations tulad ng checkpoints, patrolling, intelligence operations para sa pagdakip sa mga most wanted person sa iba't ibang lugar. Kasama rin ang lingguhang pagre-report ng crime statistics at accomplishments ng mga station commander upang malaman kung saan dapat na mag-focus at magdagdag ng tauhan ang PNP. Dagdag pa ni General Marquez, ang manual ng Oplan Lambat Sibat ay nakasulat sa wikang Ingles, subalit plano aniya itong isulat sa wikang Tagalog at iba pang dialect upang mas maintindihan sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Paiigtingin naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang recruitment ng mga citizen soldiers sa bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Citizen soldier o reserve soldier ang tawag sa puwersa ng mga mamamayang voluntaryong sumusuporta sa hukbong sa datahang lakas ng Pilipinas. Ito ang military reserve force ng bansa na nakakatuwang ng pamahalaan sa pagsugpo ng internal conflict, pagbibigay ng humanitarian assistance, rescue, relief operations sa panahon ng kalamidad at pagtataguyod ng pag-unlad sa mga komunidad. Sa programang Get It Straight with Daniel Razon, inihayag ni Deputy Chief of Staff for Reservists and Retiree Affairs J9 Rear Admiral Aurelio Rabusa Jr. na paiigtingin ng AFP ang recruitment ng laang kawal o citizen soldiers sa bawat probinsya. Ngayon po, siseryosohin natin simula sa 2016 hanggang 2022. Ang ibig pong sabihin nun ay kailangan makita natin bawat probinsya mayroong Army, Navy, and Air Force. Sa 2016, mag-uumpisa ang AFP ng assembly test para sa reserve force sa unang 15 probinsya. Layon din nitong paigtingin ang pagsasanay at itaas ang antas ng kapasidad ng reservist upang pangunahing makatuwang sa disaster response at rescue operations. Bahagi rin ito ng AFP Modernization Program. Ayon pa kay Rear Admiral Rabusa, malaki ang maitutulong ng reservist sa AFP upang makapag-focus ang pangunahing puwersa ng militar sa pagbabantay at pagtatanggol ng teritoryo ng bansa. Para mabawasan ang trabaho nung ating mga regular armed forces troops. At sila na yung mag-maintain ng community defense nila locally by province. Itong ating AFP troops o regular forces makakonsentrate sa ating totoong territorial defense ng buong bansa. Aminado naman ng opisyal na sa ngayon, marami pang nararapat na magawa bago tuluyang maipundar ang isang world-class reserve force ng Pilipinas. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. Dalawang 2,205 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. 2015 Model OFW Family of the Year pinangangalan ng OWA. Awiting La La La, Awit ng Puso, unang weekly winner sa buwan ng Disyembre sa ASOP Year 5.
Nagbabalik ang Ito ang Balita. Isang low-pressure area o LPA ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa linggong ito. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pilay na nasa UNTV Weather Center. Ray, anong araw ba papasok sa PAR yung LPA? Magandang gabi, Atty. Reggie, at sa ating mga kasambahay. Bandang Huwebes pa, ina-expect ng Pag-asa na papasok sa Philippine Area of Responsibility itong low pressure area. Sa ngayon ay hindi pa naman ito nakikita ng satellite, pero base dun sa mga models ng Pag-asa, ito'y mabubuo this week nga at by Thursday ay maaari pumasok na ito ng PAR. At tinitingnan din ng Pag-asa kung ito ay lalapit ba o magla-landfall sa ating bansa, Atty. Reggie. Sige Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong area po ng Northern Luzon ay apektado pa rin po ng amihan at sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Batanes, Calayan at Babuyan, Group of Islands ay makakarans po dyan ng mahinang mga pagulan. Sa Ilocos Region, kasama na po ang Cordillera at nalalabing bahagi po ng Cagayan Valley, makakaranas din po ng mga pag-umbon. Samantalang sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng Luzon, may chance din po na magkaroon ng isolated thunderstorms. Sa northern at western seaboards po ng Northern Luzon, matataas po muli ang mga pag-alon, kaya ayon sa Pag-asa, delikado na pumalaot, lalo na yung mga sakyang pangisda at maliliit na sakyang pandagat. Sa Science Garden sa Quezon City bukas, maximum temperature maaari pong maabot ang 32 degrees Celsius to Igaraw 29, sa Baguio 18 to 23 at sa Puerto Princesa sa Palawan hanggang 31 degrees Celsius. Partly cloudy to cloudy skies ang area po ng Visayas at makakaranas po dyan ng papulupulong pagulan, pagkidat at pagkulog. Sa Iloilo City hanggang 32 degrees Celsius naman ang maaaring maitalang temperatura bukas. Metro Cebu 31 at 30 dito po sa may area ng Tacloban City. Bahagya maulap hanggang sa maulap din po ang papawari sa may area ng Mindanao at makakaranas po dyan ng isolated thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City hanggang 32 degrees Celsius ang maaari pong maitalang temperatura. Metro Davao 34 at Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise 6:09 a.m. at naman pong sunset 5:26 p.m. Yan lang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat Ray Pilay mula sa UNTV Weather Center. Binigyan ng parangal ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang ilan sa mga natatanging OFW families para ngayong taon. Ito ang balita ni Waila Soriano. Ang overseas Filipino workers ay itinuturing na mga makabagong bayani ng bansa. Libo-libong Pilipino ngayon ang nagtatrabaho sa iba't ibang lugar ng mundo. Kaya naman isa sa pagpapakilala sa mga OFW ay sa pamamagitan ng pagpaparangal sa mga ito. 11 taon nang nagbibigay parangal ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga outstanding OFW families sa pamamagitan ng MOIFA o Model OFW Families Awards. Ang MOIFA Awards ay ginagawad sa mga pamilya na hindi lamang nagpamalas ng galing sa ibang bansa, kundi nagbigay ng katatagan sa pamilya dito sa Pilipinas. Ngayong taon, napili ng OWA ang Ranches at Tubong Banwa families na ginawaran ng naturang parangal. Ang Ranches family mula sa Region 1 ang napili sa land-based category, habang ang Tubong Banwa family naman mula sa Region 6 ay ang sea-based grand winner. Bawat pamilyang ginawaran ng pagkilala ay nakatanggap ng cash prize at gift certificate. Ginawaran rin ng special awards ang Husna Sahili Sabtal family ng ARMM bilang Outstanding Achievement in Entrepreneurship at ang Roberto Guansing family ng Region 3 bilang Outstanding Achievement in Community Projects. Ayon kay former Administrator Marianito Roque, magandang ehemplo ang pagbibigay ng parangal dahil nagsisilbing inspirasyon din ito sa ating mga kababayan. Mas maganda po siguro kung ito ay makarating sa apat na panig ng mundo, tangkilikin ng bawat isang Pilipino ng darayuhan upang sa ganon, itong award na ito ay kilalanin hindi lamang ng Pilipino, kundi lahat ng migrante sa buong daigdig. Ang MOIFA 2015 ay ginanap sa PICC noong December 4 sa pangunguna ni OWA Administrator Rebecca Calzado. Waila Soriano, UNTV News Worldwide. Alamin naman natin ang mga balita sa entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty.
Attorney Reg, mahigit 30 cosplay enthusiast ang bumisita sa pediatric ward ng East Avenue Medical Center na nakabihis ng iba't ibang costumes at karamihan sa kanila ay naka-costume ng Star Wars. Ang pagbisita ay inorganisa ng Heroes of Hope na pinagsama-sama ang iba't ibang grupo ng cosplayer tulad ng Star Wars fans. Namigay ang mga Stormtrooper at Darth Vader ng mga laruang lightsabers sa mga bata. Ang mga cosplay enthusiasts ay regular na bumibisita sa mga ospital sa Maynila upang aliwin ang mga batang may sakit. It's good that we could actually bring smiles to the kids, that they could see their actual heroes and their idols as a kid, visiting them at the hospital and giving them hope. Telling them to keep strong despite all the troubles, because that's what heroes all about. It inspires us to face the realities of life, to go on and give us hope. Pero na pag nag-play sila, nakikita namin sa kanila talagang super yung strength ng mga bata, yung laro, yung happiness, talagang doon nila kinukuha sa kanila aside dun sa family nila. So malaking tulong po talaga yun. Tinanghal na Song of the Week sa unang elimination round sa buwan ng Disyembre ang awiting La La La, Awit ng Puso, sa A Song of Praise o ASOP Music Festival Year 5 kagabi. Ito ang balita ni Adjes Carion. Ipinagpapasalamat ng R&B singer na si Brennan Espartines ang pagkakapili sa kanya bilang interpreter ng awiting La La La, Awit ng Puso. Dahil bukod sa nagustuhan niya na ang naturang awit, nais din niyang makabalik muli sa A Song of Praise o ASOP Music Festival ng UNTV. Muling naipanalo niya ang naturang awit na komposisyon ng baguhang kompositor mula sa Quezon City na si Mary Jane Bautista. I'm thankful na napili niyo po ako. Kali yung song kasi may ibang groove, kakaibang groove. So, and I'm thankful na nagustuhan po ng judges at nagustuhan po ni Miss MJ yung aking rendition. And I'm thankful to be back sa ASOP. Ipinagpapasalamat din ni Mary Jane ang pagkakapili kay Brennan upang awitin ang kanyang obra. Actually, alam ko na nanalo siya na parang lumaban siya sa isang competition internationally. And at the same time, kung gaano kalinis kumanta siya. So I'm very confident na pag in-interpret niya yung kanta talagang may laban kami. Nakatunggali nito ang mga awiting Mundo Ko'y Naging Makulay ni Annalisa Ente sa rendisyon ni Jessa May Gabon. At dahil sa iyo ni Joel Pinza sa interpretasyon naman ni Joseph Aldana. Nakasama namang muli sa judges table ni Dr. Musico Mondel Rosario ang OPM icon na si Boy Mondragon at singer-actress na si Jackie Lu Blanco. Ang awit ng puso kong sumasamba, inadakila ka, Ama. Adjes Carion, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier, balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.